Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, isa na namang natatanging kasaysayan ang inyong maririnig na kapupulutan ng aral sa buhay. At ito ay ilalahad ni Wilma. Maagang namatay si Daddy at mula noon, hindi na nag-asawa pa si Mommy. Kaya lumaki akong walang kapatid at lubos ang pagmamahal ko kay Mommy. Ganon din siya sa akin. Lahat ay ginawa niya. Maabot ko lang ang aking pangarap. At yun ay ang maging ganap na doktora. Pakinggan po ninyo ang aking paglalakad. Mang Lando, good morning po. Ay, good morning din. Good morning din po, Doktora. Magandang umaga po, Doktora Wilma. Ay, Arjo, i-check ko lang ang tatay mo, ha? Opo, sige po. Kumusta po ang pakiramdam nyo sa buong nagdaang araw, Mang Lando? Ay, maayos naman, Doktora. Okay, ang puso po. Ay, maayos din naman, Doktora. Hindi na tulad nung bago niyo operahan ang puso ko. Normal din po yung blood pressure nyo. Kaya, pwede ko na kayong i-discharge ngayon. Oo. Bakit ho parang hindi kayo masaya? Masaya po kami ni Itay, Doktora Wilma. Namang problema lang po dahil hanggang ngayon, malaki pang kulang namin sa pambayad sa ospital at maging sa inyo po. Wala na kayong aalalahanin doon. Dahil ang foundation na sponsor nyo, ang kausap na ng ospital. Oho. Oo, sila na yung magbabayad dito. Ako naman, binigyan ko kayo ng 50% discount. Kaya na-cover na rin yun ng inyong sponsor. Ganun po ba? Salamat po, Doktora. Iniligtas niyo na ang buhay ko. Pati sa bayad sa inyo tinulungan niyo pa rin kami. Ang Panginoong Diyos po ang tunay na nagligtas sa inyong buhay, Mang Lando. Po. Naging kasangkapan lang po ako. Dahil siya po ang tunay na may-ari ng ating buhay. Kaya sa kanya po tayo dapat magpasalamat. Maraming salamat pa rin, Doktora. Oo nga. Napakabuti nyo. Hindi po namin ito makakalimutan. Mami, inilabas mo sa bangko ang mga magaganda mong alahas? Anong okasyon? At kinuha niyong mga yan? Wala naman. Ang gusto ko lang na ibigay na ito sa'yo. Huh? O para ikaw na ang personal na mag-ingat. Bakit? Bakit ako, Mami? Para namang ipinamamana niyo na sa akin ang mga yan eh. Di ba mahal na mahal yung mga yan? Sabi niyo pa nga, iiwan niyo lang sa akin yan kapag kayo'y wala na. Mas mahal kita kaysa sa mga ito, anak. Oh, Kaya naisip ko, ibigay na sa iyo mga ito habang buhay pa ako. Para makita ko ang mga ngiti sa iyong labi habang tinatanggap ang mga ito. oo, Mami. Sobra naman akong na-touch. Maraming salamat po. Pangako, iingatan ko ang mga ito dahil alaala niyo ito sa akin. Hello po, Doktora! Hello, Susie. Mukhang masaya ka, ha? Talagang masaya po ako. Para sa paborito kong cardiologist. Para sa inyo. Ikaw talaga? Bakit naman? Dahil nalaman ko na isa na namang pasyenteng nailigtas ninyo sa bingit ng kamatayan. Alam niyo bang pinag-uusapan kayo ng kapwa ninyo mga doktor? Oh, bakit ano naman yung sinasabi nila? Kung pwede nga lang daw, kasama nila kayo sa bawat operation na gagawin nila. Dahil mas sure daw sila na makakaligtas ang pasyente pag kayo ang kasama. Ang mga yun talaga. Hindi naman ako ang tunay na nagliligtas ng buhay, kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga kahit ako, nagpapasalamat din sa Kanya sa tagumpay na binibigay niya sa akin. Napaka-humble po ninyo talaga, Doktora Wilma.
Oh, excuse me, Susie, ha? Tumatawag yung husband ko. Sasagutin ko lang. Oh, Manuel, napatawag ka. Ano? Si Mami inatake? Wilma, narito na kami. Manuel, ano ba nangyari? Hindi naman natin pinagtatrabaho si Mami dahil nga sa sakit niya sa puso. Oo, totoo yun. At hindi rin naman siya na-stress sa dalawang anak natin. Pero habang masaya kami nagkikwentuhan, bigla na lang, hindi siya makahinga at nawalan siya ng malay. Okay, sige. Ako nang titingin sa kanya. Susie, iayos mo na ang lahat. Dali. Opo, doktora. Relax lang po kayo. Oh, I'm relaxed. Ganito lang ako dahil mami ko ang aking pasyente. Oh, sige na, tayo na. Mahalaga ang oras. Wilma, Mami, nandito ako. maraming salamat sa pagiging mabuti mong anak. Sobrang kaligayahan ang itinulot mo sa akin. Ako po ang dapat magpasalamat. Nagpapasalamat ako sa pagmamahal at pag-aaruga niyo sa akin. Dahil sa pagsisikap niyo, nagtagumpay ako sa buhay. Nakikita ko nga, anak. Pwede na kitang iwan. Hindi mo na ako kailangan. No. Huwag mo sabihin yan, Mami. Kailangan ko pa kayo. Dumating na ang oras ng pagpapahinga ko, anak. Mami. Maligaya naman akong aalis dahil nasa mabuti ka ng kalagayan. Huwag kang umiyak. Alalahanin mo, isa kang doktora. Anak, mahalin mo ang iyong profesyon. Huwag kang magbabago. Mangako ka. Opo, Mami. Oh. Salamat. Paalam. Anak ko. Mami. Hello po, Oh. Sir Manuel. Ikaw pala, Susie. Come in. Thanks po. Kukumustahin ko lang po si doktora. 3 weeks pa lang siyang wala sa ospital pero miss ko na po siya. Mas masaya po kasi pag nandun siya. Paborito mo talaga ang asawa ko. She's like an elder sister to me. Kumusta na po siya? Ay, nako. Ayan, lagi pa rin malungkot. Nagkukulong sa kwarto at umiiyak. Kaya nga, nag-file siya ng mahaba-habang leave sa ospital. Pwede ko po kaya siyang makausap? May bisita ka. Manuel, di ba sabi ko ayokong tumanggap ng bisita? Kaya nga nag-leave ako sa trabaho ko sa ospital. Gusto ko magluksa. Gusto ka makausap ni Susie, kahit sandali lang daw. Oo nga po, Doktora Vilma. Sana huwag kang magalit. Susie, Miss ko na kayo, Doktora eh. Kumusta na po? eto. Nasasaktan pa rin. Nalulungkot. Naiinis ako sa sarili ko dahil hindi ko nailigtas ang mami ko.
Siguro po kaya nangyari yun. Dahil talagang hanggang doon na lang ang buhay ni Ma'am Elena. Yun din ang sabi ko sa kanya, Susi. Pero bakit ang iba? Nakaya kong iligtas. Bakit ang mami ko hindi? Ano bang mali ko? Wala po kayong pagkakamali, Doktora. Ginawa niyo po ang lahat na makakaya ninyo. Maaaring pagsubok po sa inyo ito. Patagan niyo po sana ang inyong loob. Masarap itong dala kong ulam, di po ba, Itay? Oo nga, Joanna. Siguro sariwa ang mga gulay na ginamit dito, no? Malinamnam. Tay, may babalita nga pala ako sa inyo. Ano yun? Napadaan ho ako sa ospital kanina. Oh, At nalaman ko, mahigit 1 buwan na palang nakalib si Dr. Wilma. ha? Oh, bakit daw? Namatay daw po ang mami niya. At ayon po sa nurse na nakausap ko, sobrang dinamdam yun ni Doktora. Mang Lando, Doktora. kayo palang bisita ko. Nabalitaan po namin ang nangyari. Kaya inalam ko po ang inyong tirahan para makita ho kayo. Nakikiramay po kami, Dr. Wilma. Salamat ho. Kailan naman po kayo babalik sa ospital? Ewan ko ho, hindi ko pa alam. Hindi ko pa rin kasi kaya hanggang ngayon. Huwag sana kayong magagalit sa akin, Doktora, no? Gusto ko lang po kayong paalalahanan. Nailigtas po ninyo kaming mga pasyente ninyo dahil ayaw pa kaming kunin ng Diyos. At ang mami ninyo, siya po ang ibig na papagpahingahin na ng Diyos sa paglalakbay dito sa buhay. Binigo niya ako. Sa mami ko pa. Bakit siya ganon? Naunawaan ko po kayo. Tulad namin, tao rin kayo na may kahinaan. Pero ang Diyos po, ang tunay na may-ari sa ating buhay. Wala po tayong karapatang sumbatan siya. Dapat nga po ay magpasalamat kayo. Dahil kahit naiwan na po kayo ng inyong ina, abay, tagumpay na po kayo. Hindi po ba't napakalaking biyaya doon? Bang Lando. At hindi lahat ng tao nakakatanggap ng gayong biyaya. Diyos ko. I'm so sorry. Lahat ng mga payo ko sa mga pasyente ko, na nailigtas ko sila. Nakalimutan ko na sinusubok mo po ako. Sinumbatan pa kita. Sa para bang ikaw pang may utang na loob sa akin. Nakakahiya po ako. Patawarin mo po ako, Diyos ko. Pangako po, hindi na mauulit yun. Hahanapin ko na ng matatag ang buhay. Han. Oh. Narito na tayo sa puntod ni Mami. Yes, son. Ako nang maglalagay sa puntod niya nitong dala nating bulaklak. Are you sure you're okay? Yeah, don't worry.
Mami, alam ko, hindi niyo na ako maririnig. Pero gusto ko pa rin sabihin, ang taos-puso kong pasasalamat sa inyo sa lahat-lahat. Thank you for your love, Mami. Ngayon, handa na akong bumalik sa aking propesyon. Tutuparin ko na po ang pangako ko sa inyo. Naging magaan ang aking kalooban matapos yun. Ngayon ay tanggap ko ng kahit ano pang propesyon ng tao. Gaano pa siya kagaling, hindi niya dapat questionin ang Diyos sa pagsubok na kanyang binibigay dahil siya ang tunay na nakakaalam ng makakabuti. Ako si Wilma, isang cardiologist, at ito ang aking buhay. Lahat ng tao ay may kahinaan na maaari namang mapagtagumpayan sa pamamagitan ng poong may kapal. Mga nagsikanap: Yunel Benamin, Susan Robles, June Martin Ligaspi, Chiquit del Carmen Amor at Rosana Villegas sa papel na Wilma. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Mapapakinggan po natin ngayon ang kwento ng isang babae na kung paano niya nalagpasan ang kanyang mga insecurities sa buhay. Siya ay si Michelle. Bata pa lang, magana na talaga akong kumain. Kaya naman, nang nagdalaga na ako, tumaba na ako ng tumaba. At kung dati marami ang nakukyutan sa akin dahil malusog daw ako, nang dalagitan na ako, marami nang tumatawag sa akin na balyena at tabachoy. Sa una akala ko simpleng biro lang, pero hindi ko alam na nakakaapekto na pala ito sa aking self-esteem. Michelle? Oh! Bakit? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka iiyak? Naku, pawis ka. Ano bang nangyari sa'yong bata ka? May masakit ba sa katawan mo? Ano? Sakit! Alin? Sakit, Mama! Ano? Alin lang masakit sa'yo? Ito! Masakit ito! Ang dibdib mo? Naku, bakit? Hindi! Alin pala? Ito nga itong puso ko! Masakit ang puso mo? Bakit? Kasi ayaw sa akin ng crush ko. Ha? Tapos, sinabihan niya pa ako na ang kapal daw na mukha ko magka-crush sa kanya. Kaya tumatawa ko raw para raw ako balyena. Ano? Paano naman ako magiging balyena? Hindi nga ako marunong lumangoy? Bakit parang natatawa ka dyan, Mama? Ay, hindi. Hindi ako natatawa. Kumati lang ang ilong ko. Makati talaga itong ilong ko. Ano ba? Mama, bakit ba? Mataba ba talaga ako? Anak, Bakit bang maging mataba mo? maganda ka. Teka, kuya, sandali. Aray ko, sandali. Pakiramdam ko, mamamatay na ako. Hindi ako makahinga eh. Nakakaisang ikot pa lang tayo rito sa oval. Teka lang, sandali naman. Magpahinga muna tayo.
tuhod ko eh. Tapos parang nauubos ng hangin sa baga ko. Sige. Mag-walking tayo. Walking na lang. Tapos maya-maya, kapag medyo nakapagpahinga ka na, tatakbo na ulit tayo. Ha? Kung alam ko lang na ganito kahirap magpapayat. Kung alam ko lang talaga. Ulitin ko, Michelle. Hindi nasusukat ang halaga ng tao sa kanyang katawan o itsura. Pero, kaya ka magpapapayat kasi mabilis kapitan ng iba't ibang sakit ang mga overweight. Ha? Magbabawas ka na ng timbang kasi gusto nating maging... Healthy. Yun. Gusto natin maging healthy. Okay, o tara. Okay. Mag-walking muna tayo tapos after 10 minutes, tatakbo ulit tayo, ha? Game? Game! Mukhang kailangan na nating magpatahi ng bago mong uniforme, Michelle. Hindi na kasya sa'yo mga dati mong uniform. Pati nga po yung mga pambahay ko, ma. Hindi rin. Ang laki ng ipinayat mo. Mula sa 65 kilograms, ilang ka na nga lang ngayon? 45 kilograms na lang ako, ma. Michelle, anak, punong-puno na ang divider natin ng mga trophy mo. Magpapahinga na muna ako sa pagsali sa mga pageant pa. Magfo-focus ako ngayon sa pag-aaral. Kasi 1 taon na lang gagraduate na ako sa college. Hindi maaaring magpabayaan ko yung pag-aaral ko. Tama yan. Gusto ko maging isang nutritionist. Gusto kong turuan ng mga tao tungkol sa tamang pag-aalaga ng kanilang katawan. Kung saan ka masaya, anak, susuportahan kita. Billy! Huwag mo akong iwan. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ayoko na nga, Mia. Isa pa nahihiya na ako sa mga kaibigan ko. Pati ako binubuli nila. Bakit? Paano rin ba ako nagkagusto sa kagaya mo? Ang taba-taba. Para ka ng drum kalaki. Drum? Oo! Para akong drum? Oo nga! Yung ayaw mo, hindi tangke. Para kang tangke. Grabe ka naman! Oo! Paano mo nasisig mo nang sabihin sa akin ito? Bakit? Nasasaktan ka? Totoo naman ah. Dati hindi ka naman ganyan kalaki. Ngayon ang taba-taba mo na. Nakakahiya ka ng kasama. Kaya pwede ba? Mag-iwalay na tayo. Huwag mo Ha? akong iwan, Billy! Ano ba? Ay, Billy! bitiwan mo nga ako. Ano ba? Billy! Uy! Huwag mo nang guluhin ang buhay ko, ha? Sige na! Diyan ka na nga! Ay! Mia? Bitch! Ay, ano ba? Malilate na tayo sa next subject natin. Bakit nandito ka pa? Kasi si Billy nakipag-break sa akin. Ang taba-taba ko raw. Para na daw akong drum. Ano? Bitch! Tama na muna. Pagod na ako. O, sige. Okay, magpahinga muna tayo. O ano, chinek mo ba yung timbang mo? Ay, oo nga pala. Alam mo ba? 60 kilograms na lang ako. 5 kilo agad ang nabawas sa'yo? Oo. 1 month after mo akong kausapin at i-motivate na magbawas ng timbang, na-inspire ako sa kwento mo. Mitch, salamat to. Dahil sa'yo, unti-unting bumabalik yung self-confidence ko. Alam mo ba dati, kapag naalala ko yung time na binubuli rin ako, ay iyak ako. Parang bumabalik yung trauma na naranasan ko. Pero ngayon, na may nababahagi na ako ng kwento kong yon at kung paano ko na-overcome ang mga insecurities ko, napagtanto kong kailangan ko palang dumaan sa ganon kasakit na karanasan. Kasi gagamitin yun ng Diyos para makatulong ako sa ibang tao. Tama ka, correct. Kaya nga ako kahit na hirap mag-diet, kahit na minsan, gustong gusto ko lang kumain ng sweets, ay talagang pinipigilan ko yung sarili ko.
Kasi naman, ang sarap-sarap kumain. Oo nga, no? Oh, pasok. Pasok kayo. Salamat sa pagpunta, ha? Alika, Salve. kain kayo doon sa loob. Pasok. Wala pa ba si Michelle? Parating na yon. Bakit? Ipakikilala ko sana sa kumpare kong engineer na may pamangkin daw na seaman. Ano ka ba? Hindi pa graduate ang anak mo. Ipakikilala ko lang naman eh. Hindi pa naman mag-aasawa. Kahit na. Ma! Oh, ayan na pala siya. Pa! Ma, Kanina ka pa namin hinihintay. sorry po. May tinapos pa kami ni Mia. Ang dami ginagawa ng mga graduating students eh. Alam niyo na. Magandang gabi po. Ikaw si Mia? Opo. Oh, Michelle, bakit hindi mo sinabing may maganda ka palang klase? Kuya, happy birthday! Si Mia. Birthday po. Hi, I'm Tom. Mia. Nice to meet you. Mukhang kailangan muna nating umalis, Ma. Pa. Oo nga, mabuti pa nga. Halika na. Buti pa, ipakilala na kita sa kumpare ko. Bakit pa? Tingnan mo ito. Tingnan mo ito, anak. Halika. Halika. Pinorward dito sa akin nung kumpare ko. Litrato ng pamangkin niya na seaman. Baka ka ako gusto mo makilala. Patingin niya po. Ito ang picture niya. Ay, nako, Gaspar. Hindi ka talaga papipigil, ano? Ang pangalan ba nito ay Marvin? Oo, Marvin daw. Ayoko sa kanya. Ha? O bakit? Naalala niyo ba yung time na umuwi ako na umiiyak? Oh. Kasi sinabihan ako ng crush ko na balyena raw ako. O bakit? Anong koneksyon nun dito kay Marvin? Siya yun. Ano? Hihiramin ko yung linya sa pelikula na panood ko pa, Ma. He did not accept me at my worst. So, he doesn't deserve me at my best. Nang natutunan ko ang value ko as a person at nang malaman kong ang katawan natin ay dapat inaalagaan, hindi para ma-appreciate tayo ng ibang tao, kung hindi para maging healthy tayo at malayo sa mga karamdaman, mas naging confident ako. Ngayon, hindi ko na kailangan ng validation ng ibang tao dahil alam kong kahit meron ako mga kapintasan, maganda ako at mahal ako ng Diyos. Ako po si Michelle at ito ang aking buhay. Beauty comes in all shapes, sabi nga. Ngunit mahalagang maliban sa self-value, alam din natin kung paano aalagaan ang ating mga katawan at pahalagahan ang ating kalusugan. Makaragsiganap, Jenaline de la Cruz, Baynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Michelle. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa na namang nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang kasaysayan sa layuning kapupulutan ng aral sa buhay. Siya po ay si Kevin.
Isa akong mahusay na accountant. Nagtatrabaho ko noon sa isang malaking company. Bukod sa kita ko doon, may iba pa akong kita. Kaya naman sunod ang layo ko. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan. Oh, etong usapan natin, Kevin. At tulad ng pangako ko, may dagdag yan. Thanks, Boss Lambert. Iba talaga kayo. Marunong tumupad sa pangako. Dahil hindi ka lang magaling na accountant. Masunurin pa. Kaya naman, dapat kang bigyan ng premyo. Ay, dito ka na mag-dinner, ha? Pagkatapos natin kumain, tuloy natin ang inuman. Anak, tinanghali ka na lang gising. Oh, hindi ka na naman makakapasok sa office niyo niyan. Walang problema doon, ay. Si Boss Lambert naman ang kainuman ko kagabi. Kaya walang problema. Pero mag-half day ako. Sayang din ang sweldo ko eh. Sana naman, anak. Bawas-bawasan mo ng paglalasing mo. Abay, hindi maganda sa kalusugan ng tao ang labis na alak. Nay, kaya ko sarili ko. Siya nga ho pala. Mamaya, gagabihin uli ako ha. Oh, bakit na naman? Dadaan ho ako sa pinagagawa kong magiging bahay namin ni Grace. Ano ka mo, Kevin? May ipapakilala sa'yo si Boss Lambert? Oo, Ramil. Magpapadoktor din ang financial records niya. Kaya, may dagdag income na naman ako. Pupuntahan ko siya mamaya eh. Wala na naman pala akong coaching masasabayan mamayang uwian. Pasensya na, tol. Okay lang yun. Sanay naman ako mag-commute eh. Si Grace nga, hindi ko rin masusundo eh. Di bale, babawi na lang ako sa kanya next time. Uunahin ko muna tong pagkakapirahan. Pero pare, payong kaibigan lang ha. Ingat ka rin sa ginagawa mo. Kasi pag sumabit ka dyan, masisira na ang propesyon mo. Baka makulong ka pa. Masyado yatang malaking ibinigay niyo sa akin, Ma'am Violeta. Ganon talaga ako, Kevin. Basta gusto ko yung trabaho ng tao. Salamat po, Ma'am Violeta. Oh, pwede pa. Stop calling me Ma'am Violeta. Violi na lang. Di pa naman ako matanda, di ba? Oo, parang magkasigidad nga lang tayo. Yan ang gusto ko sa'yo, Kevin. Sa BIR ka lang nagsisinungaling. Pero sa akin, hindi. At dahil dyan, meron pa akong isang premyo sa'yo. Really, Violi? But, let's drink first. Bago yun. Ano? May nangyari sa inyo ng kliyente mo? Oo, Ramil. Pero wala kaming relasyon. Ang labo naman. May nangyari sa inyo pero wala kayong relasyon. Hindi ko naman siya mahal eh. Pareho lang kaming lasing. Kaya nangyaring bagay na yun. At dahil bibigyan din niya ako ng mga kliyente, sinasakyan ko na lang ang mga trip niya. Eh paano si Grace? Si Grace, siya ang talagang girlfriend ko. Ang mahal pakakasalan ko. Kaya hindi niya dapat malaman ang paglalaro namin ni Violeta. Wow! Ang sarap mag-drive nang walang traffic. Lalo na't ganito kagandang kotse gamit ko. Eddie, sa'yo na ito. Ha? Talaga, Violi? Yes, so sabi. Basta ba, lagi mo akong ito-drive. Sure, anytime. Gusto mo, dalasan pa natin eh. Oh, Kevin, ipreno mo! Mababangga tayo! Kevin? Kevin?
Ligtas ka na. Grace, bakit madilim? Bakit hindi kita makita? Huwag ka sana mabibigla. Ha? Bakit? Anong nangyari sa mga mata ko? Ano? Na-damage ang mga mata mo sa pagkakaaksidente ninyo ng babaeng kasama mo. Kaya ano? Sabihin mo. Kaya nabulag ka. Hindi. Ayoko mabulag. Ayoko. Nasa Sinay. Bakit kayo pumayag na bulagin nila ako? Wala kayong kwenta. Kami pa ba, Kevin? Kami pa ba ang walang kwenta? Kami na talaga nagmamahal sa'yo? Sa kabila ng mga pagkakamali mo? Grace, Akala mo siguro hindi ko alam ang tungkol sa inyo ng Violeta na yon. Maging ang pagpapabayad mo sa mga gustong dayain ng financial records ng kanilang kumpanya. alam mo yun? Oo, alam ko. Dahil may pakpak ang balita, may tenga ang lupa. Pero hindi kita sinumatan. Dahil ang hinihintay ko ay ang pagbabago mo. Grace, pag-iusap. Patawarin mo ko. Huwag mo kong iiwan. Mahal kita. At kailangan kita. Magandang araw po, Nanay Mirna. Oh, Grace, ikaw pala. Halika, tuloy ka. Salamat po. Maupo ka, oh. Salamat po, Nanay Mirna. Oh, ano? Kumusta lakad mo? May maganda po akong balita. Huh? Nakahanap na po kami ng Cornea na pwede kay Kevin. Ibig bang sabihin? Makakakita na uli si Kevin ko? Opo, Nanay Mirna. Salamat, Diyos ko. Sana nga lang, kapag nakakita na siya uli, talagang magbago na siya. Pangalawang buhay na ito ng anak ko. At naniniwala ako na hindi niya ito sasayangin. Tutuparin niya ang pangako niya sa'yo. Kumusta ka na, Kevin? Ito, nabubuhay pa rin sa dilim. Pare, pansamantala lang naman daw yan. Kapag may nakita ng kornea na pwede sa'yo, makakakita ka uli. Kahit na, ang hirap pa rin. Yung bang wala kang nakikita kahit ano. Isipin ko lang na habang buhay akong ganito, hindi ko kaya. Ngayon ko pinagsisisihan ng masama kong ginagawa noon, Ramil. Pare, magpakatatag ka lang. Ano nga palang nangyari kay Violeta? Sabi ni Boss Lambert, nung dumalaw siya, nakalabas na raw ng hospital si Pioli. Hindi ka man lang dinalaw dito? Oo, pero mabuti na rin yun. Dahil talagang wala na akong balak na ituloy ang namamagitan sa amin. Kahit sa office natin, Ramil, magre-resign na rin ako para talagang makapagbago. Gayon, Kevin, dahan-dahan mong imulat ang iyong mga mata. Doktor, kinakabahan ako eh. Huwag kang matakot. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Doktor, Oh, anong masasabi mo?
Nakakakita na uli ako, Dok. Salamat sa inyo. Totoo, anak. Opo, Inay. Salamat po, Diyos ko. Grace, Inay, salamat sa inyong pagtitiyaga. At salamat sa pagpapatawad mo sa akin, Grace. Umaasa ako, Kevin. Tutuparin mo ang pangako mo. Oo, Grace. Hindi ko nasasayangin ang buhay at mga matang ibinigay ng Diyos sa akin. Pinapalo tayo ng Diyos upang tawagin ang ating pansin, upang ituwid tayo sa ating mga pagkakamali. At ito ang ginawa niya sa akin. Sana po inyong naibigyan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako, si Kevin, isang CPA, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Alan Ortega, Lionel Benamin, Rosana Villegas, at Phil Cruz sa papel na Kevin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang dalagang muntik nang mawala ng pag-asa. Siya ay si Wena. Dalawa lang kami magkapatid at ako ang panganay. Sabi ni Inay, pumanaw sa bilangguan ng aming ama. At dahil doon, ako bilang panganay ang naging katuwang ni Inay upang mabuhay kami. Naku, nakakainis naman oh! Kailan nakapagluto na ako ng mga kakaning ititinda? At saka naman umulan ng malakas! Paano ko pa ngayon ito may lalako? Huwag kang malungkot, anak. Baka naman tumila rin agad ang ulan. Sana nga po, Nay. Kasi pag nagkataong maghapong ulan, malulugi po tayo. Kailangan pa naman natin ng pera. Oo nga. Dahil may babayaran sa school ng kapatid mo. Sana talaga tumila na ang ulan na ito. Hindi bali matagalan ako sa pagluloko. Huwag lang tayong malugi. Napakainit naman ng araw. Kahapon umulan ng umagang-umaga. Ngayon naman, napakainit ng araw. Pag ganito naman ang panahon, sobrang nakakapagod ang maglako. Sana may bumili pa nito mga tinda ko. Para naman makabawi ako sa lugi kahapon. Ate! Bili na kayo ng suman, mga kuya! Puto, kutsinta, at biko! Bili na po kayo! Wala! Ay, Saan ka muna sandali? ay, Mang Nestor, kayo pala! Bili na po ninyo ito natitira kong kakanin para po maubos na. Ay, sige. Bibiling ko na lahat yan. Tamang-tama dahil hindi pa kami nagmimerienda ng aling dolor mo eh. Salamat naman po at makakauwi na ako. Eh, siya nga pala, tinawag kita dahil may sasabihin ako sa'yo. Ano po yun? Ang kababata mong si Ariel, darating dito bukas. Kasama ang nobya niya. Ay, talaga po? Oo. Magkikita na pala kami ng kababata ko. Kaya nga gusto naming umorder sa'yo ng mga kakanin para bukas. Ha? Sige po, Mang Nestor. Oo. Alam ko naman po yung mga paborito ng kababata ko eh. Dadali ko na lang po sa inyo bukas. Wena,
kumusta ka na? Ito, ganito pa rin. Nagtitinda pa rin ng kakanin. Tagal nating hindi nagkita. Oo nga. Sinuwerte ka na kasi sa trabaho mo sa Maynila. Iba talaga, no? Kapag nakatapos ng pag-aaral. Saswertehin ka rin. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Ay, eto nga pala yung mga kakanina. Pinaluto ng tatay at nanay Ay, mo. salamat. Ako, tiyak, marami kong makakain ito. Miss ko mga luto mong kakanin eh. Ay, siya nga pala itong girlfriend ko. Si Shane. Shane, ang kababata kong si Wena. Hi, kumusta, Shane? Nung dumating kami dito, okay yung Sunny. Pero ngayon, hindi na. Shane, Ha? huwag mo naman biruin ng ganyan na kababata ko. Baka maniwala yan. Hindi naman ako nabibiro, Kasi naman, kung kumustahan lang kayo, may pahawak-hawak pa kayo ng kamay. Kasi, At ang tagal, ha? Tapos, ang tagal din bago mo ako pakilala sa kanya. Wena, pasensya ka na dito sa nobya ko ha. Ganyan lang kasi yan. Hindi ka pa niya nakakilala eh, kaya ganyan. Oo, okay lang, Ariel. Bayaran mo na yung mga binili mo sa kanya. Paalisin mo ng tindero na yan. Yung pala ang nangyari kaya malungkot ka. Silosa pala ang nobya ng kababata mo. Kasi naman na binigyan niya ng masamang kahulugan yung closeness namin ni Ariel. Tapos, tinignan pa niya ako mula ulo hanggang paa. Para po ba sinasabing, mahirap lang ako? May mga tao talagang ganun. Mapagmataas. Pero sana anak, huwag mong hayaan na sirain nila ang iyong araw. Pati na ang sigla mo sa paggawa. Kailan kaya tayo makakaahon sa hirap, Nay? Wena, Para naman po, hindi na tayo nahamak ng iba. naniniwala ako. May awa ang Diyos. Makakaluwag din tayo sa buhay. Huwag lang tayo mawawalan ng pag-asa. Paano po ba tayo luluwag? Hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral. Mabuti naman, Wena. At nakita kita dito sa lugar na madalas nating puntahan nung araw. Dito pa rin naman ako nagpupunta. Pag gusto kong ma-relax. Pag gusto kong kalimutan yung mga pangarap ko. Hindi natupad. Dahil sa kahirapan namin. Huwag ka nang umiyak. Patutupad mo rin ang mga pangarap mo. Tulad ng nangyari sa akin. Ay, oo nga pala, gusto kong humingi ng paumanhin. Sa kagaspang ginawa ni Shane. Iyang-iya ako sa'yo. Sorry talaga. Wow! Ay. Ang sweet naman! Ang hilang nobya mo. Shane, Sabi ko na nga ba May kakatagpuin ka dito sa tabing dagat At ito palang babaeng itong katagpo mo. Shane, huwag kang mag-iskandalo. Nagkakamali ka sa iniisip mo. Ayaw mo ba tayo umamin? Huli ko na nga kayo. Magkatabi pa kayo, ha? Ito, pinapahita ng luha ka dito. Shane! Shane, hindi mo siya dapat sinampal. Nakakayang ginawa mo. Hindi nang sampal gagawin ko. Pag hindi ka niya nilayuan, kakalbuhin ko siya. Alika na nga. Uwi na tayo. Alika. Alika. Anak, hiyang-hiya ako kina Melba dahil sa ginawa ni Shane. Abay, nobay mo pa lang siya, pero sobra na siya kung magselos. Ang totoo po tayo madalas na kami mag-away sa Manila. Dahil po sa ugali niyang yun. Aba, naku, hindi rin maganda ang pagiging mapagmataas niya. Baka pag nakasal kayo, maging ganyan din siya, maging sa amin ang mga magulang mo. Itay, Anak, pag-isipan mong mabuti. Kung siya talaga ang babaeng gusto mong pakasalan, mahirap magsisi sa huli. Napakasaya ko at nakita ko kayo, Melba. Ngayon, matutupad ko na ang pangako ko kay Mario. Anong pangako yun, Pablo?
Bago siya namatay, nag-iwan siya sa akin ang malaking halaga. Ipon niya yun sa mga livelihood project na ginawa namin sa loob. Ano? Nangako ako sa kanya na ibibigay ko sa iyo yun sakaling pumanaw siya. Pero hindi tayo nagkita. Dahil nakalaya na ako pagkamatay ni Mario. At natagalan bago ka nakadalaw muli sa bilangguan. Oo, dahil nagkasakit ng mga anak ko. Humingi ako ng tulong sa mga kamag-anak namin dito para maiuwi ko sila dito. Nang mabawasan na ang gastos namin sa pag-upa. Ang ibig kong sabihin, may perang iniwan ng asawa ko para sa amin. Oo. Hindi niya kayo nakalimutan. Talagang nagbago siya ng mabilanggo. Diyos ko. Ginamit namin ng asawa ko ang perang yun sa negosyo. At sa awa ng Diyos, umunlad yun. Kaya pala, mayaman ka na. Melba, ibibigay ko sa iyo ngayon. Hindi lamang ang halagang iniwan ni Mario, kundi maging ang kinita ng kanyang pera. Buena, patawarin mo ako ha, kasi pinagsalosan kita. Ganun hindi naman dapat. Naging maarte at mapagmatas ako. Ganun pareho lang naman ang mga magulang natin eh, dating mga bilanggo, ang mga tatay natin. Shane, Sorry. Binago ng pag-asenso namin ng ugali ko. Kaya ako naging ganito. Sana mapatawad mo ko. tama na. Huwag ka nang umiyak. Ang importante, namulat ka na sa pagkakamaling mo. Promise, magbabago na ako. Ipangako mo rin yan sa kaibigan ko para magkaayos na kayo. Hindi ka na galit sa akin? Hindi na. Ngayon pa ba ako magagalit? Eh, nalaman kong magkaibigan pala ang mga tatay natin. Nagkaayos din sina Shane at Ariel. At kami naman ni Shane, best of friends na ngayon. Totoo nga palang habang may buhay ang tao, ay hindi dapat mawala ng pag-asa. Na isang araw ay darating din sa kanya ang isang magandang bukas. Tulad ng nangyari sa amin. Ako po si Wena at ito ang aking buhay. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi niya nalilimot ang pagtitiis ng kanyang nilalang na may mabuting puso. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Jun Legaspe, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Wena. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiel, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang estudyante na hindi sumuko sa buhay sa pag-abot ng kanyang mga pangarap para sa mga taong pinag-aalayan niya ng kanyang mga pagsisikap. Siya ay si Joel. Nasa isang sulok lang ng avenida ang pinapasukan kong public college, kaya halos sa lugar din yon umiikot ang aking buhay. At dahil huling taon ko na noon sa kursong marketing,
Mas kailangan kong kumayod para may pantustos ako sa pinaghahandaan kong pagtatapos sa kolehiyo. Biko, Tol! Uy! Ikaw pala, Joel. Ano, Tom? Kumusta ka na? Nakakita ka na ba ng diskarte? Wala pa nga kaya nga hinanap kita rito sa mall. Pagpapapasok sana akong lagarista sa sinehan ng tatay mo. Ha? Di ba minsan nabanggit mong kailangan ng tatay mo ng isang kasamang lagarista? Utol, mahirap maging lagarista. Pagod ka sa pabalik-balik sa pagbabiyahe ng mga rolyo ng pelikula ng mga sinehan. Baka maapektuhan ang pag-aaral mo, Tol. Tol, kaya ko yun. Sige na naman ipakiusap mo ako sa tatay mo. Kung mapilit ka, di sige. Mamaya, pagkatapos ng duty ko, Ano? sasamahan kita kay Itay. Talaga? Kasi niya ang pinapasokan niya sa may kanto ng Avenida. Tol, thank you. Thank you. Maasahan talaga kita. Sa totoo lang, Tol, nauna na ako nagsabi kay Itay na ako na lang ang kunin niyang lagarista. Ha? Ayaw nga niya Dahil baka makasira raw sa pag-aaral ko. Pero hindi na rin niya ako pinigil na mag-apply akong janitor dito sa mall. Naiingit nga ako sa iyo, Tol Kasi may tatay ka pang nag-aalala para sa kapakanan mo. Ako, kami ni Jana. Hindi na rin maipaliwanag ni Lola kung nasaan ang mga magulang namin. Basta isang araw, hindi na raw nagsiuwi. Lagalag daw kasi ang mga yun sa kalsada na bubuhay. Tingnan niyo po kung ano itong mga dala ko. Oh, tingnan niyo. Isang plastic ng mga hitayan ng manok At saka, ano ba yung nasa isa pang plastic na hawak mo? Pansit bihon ba yan? Abay, mukhang napakuluan na. Drumstick po ang tawag dito sa mga manok na nasa plastic, Lola. Tsaka, opo, pansit bihon nga po itong nasa isang plastic na napakuluan na. Ang tanong, saan ba galing ang mga yan, Diyan na. May patakaran po kasi ron sa food chain na pinagtatrabahuan ko bilang crew. Kapag nalaglag na po sa flooring yung pagkain, kahit naka-plastic pa, ipinatatapon na po sa basurahan. Gaya po nitong mga drumstick na naka-plastic naman nang malaglag mula sa kinilalagyang cart. Ito naman pong pansit bihon, sumobra po ang oras sa pagkakaluto. Kaya ipinatatapon na rin talaga. Pinatatapon na pala Bakit dinala mo pa pauwi? Bawal po talaga yung ginawa ko, pero nanghihinayang po ako sa mga pagkain dahil hindi naman narumihan Kaya nakiusap po ako sa supervisor ko na iuuwi ko na lang para po may pagkain tayo. Buti na lang naunawaan po niya ako. Pero hindi na raw po yung pwede sa susunod dahil bawal nga talaga. Ay, nako. Sa katulad nating mahirap lamang, meron pa bang bawal-bawal? Ang mabuti pa, akin ang lahat yung mga pagkain na yan at nang mailuto na. Ipiprito ko yung mga manok at yung bihon. Titimplahan ko ng masarap na sabaw. Ang tanong, may sarili ka bang bisikleta na magagamit mo sa pagbibiyahe ng mga rolyo ng pelikula? Opo, yung ginagamit ko po kapag pumapasok ako sa klase. Aha. Sige. Pero, para di masyado maapektuhan ang pag-aaral mo, ha? Sa mga araw ng Sabado at Linggo kita bibigyan ng schedule, okay? Opo. Total, mas maraming tao sa sinehan sa mga araw na yon. Maliwanag? Opo. Paano? Na-explain ko naman lahat sa iyo mga gagawin mo. Opo. Sa Sabado po, maaga akong pupunta rito sa sinehan. Okay. Maraming salamat po, Mang Fredo. Maraming salamat po. Ano yun? May nahulog daw po sa hagdan ng sinehan, Mang Fredo. Ano ba naman yan? Ako si baby yun. Lagi nahuhulog yung sa hagdan ng sinehan dahil sa kalasingan. Sino pong baby? Ay, nako. Huwag mo na itanong kung sinong baby yun. Dahil kapag nagsimula ka ng maglagarista dito sa sinehan, palagi mo na siya makakasalubong. Nako, malamang isa ka na rin sa iiwas sa kanya kapag nagkataon. Bullshit yung
mga tao sa sinihan. Walang kwenta. Oo. Alain mo, nakita nila ako nahulog sa hagdan. Wala man lang isang tumulong. Pero, uy, Pinata, Oo. salamat dito sa Band-Aid na nilagay mo sa sugat ko sa noo. Okay ka. Approve ka sa akin. Dapat po ata, Aling Baby. Kapag nakainom kayo, pumirmi na lang kayo sa bahay nyo para makaiwas din po kayo sa disgrasya. Ano ka ba? Dito, bahay ko, kasinihan. Dito ako nakatira. Kaya walang pwedeng makapagpalit sa akin dito. Hindi po kayo itinataboy ng security guard? Ha? Mas makulit pa ba siya sa akin? Ha? Pahay ko siya. Pero, teka. Pugi ka. Sino ka ba? Anong ginagawa mo dito sa sinihan? Ako po yung bagong lagaristang kinuha ni Mang Fredo. Ha? Fredo? Mhm. Manhid na lagaristang byudo na kahit na anong pa-charming ang gawin ko. Di ako ba napansin? Walang pakiramdam? Hey, kaya po pala negative ang perception sa inyo ni Mang Fredo. Kasi type ko, yung kay dad ko rin. O kaya yung mas matanda sa akin. Kasi nga, gusto ko gawin nila akong prinsesa ng kanilang pagmamahal. Yung bang pinagyayabang ako na ako yung mahal nila. O yung talagang pangarap ko. Ang maging kagaya ng bida sa Pretty Woman. Oh. Napanood mo yan? Lola, nakikita niyo po yung siniyang yon? Doon po nagtatrabaho si Kuya Joel bilang lagarista. Ay, doon ba? Opo. Kalaki pala ng sinehan na to. Siguro, ang sarap manood ng mga pelikula ni Fernando po. Ay, paborito ko nga kasi si FPJ ako. Speaking of FPJ, Lola, ayun oh, tingnan nyo. Ang gaganda ng mga pelikula ni FPJ na ginuguhit ng mama sa malaking canvas, oh. Ang galing niya, no? Ay, oo nga. Kanina pa ako naaaliw sa pagtingin-tingin sa malalaking billboard ng mga pelikula. Ang gagaling ng mga gumuguhit. Talagang mga dalubhasa sila sa ganyan sining. Oo nga po. Ay, may nag-text. Teka lang po. Lola, si Kuya po. Puntahan daw po natin siya sa presintong malapit sa sinyang pinapasukan niya. Ay, pero bakit daw? Bakit daw nasa presinto ang kuya mo? Alalang-alala ako sa iyo nang i-text sa akin ni Biko na nabundol ka raw ng isang van na nawala ng preno sa isang pagliko sa abinida. Buti na nga lang, Paul. Yung bisikleta mo lang ang nagkasira-sira. Oo, nakatalong kasi kagad ako mula sa bisikleta. Nang makita kong sa direksyon ko patumbok ang van. Mahalaga, gas-gas lang yung makailabot mo. Oo. Napalitan pa ng bago yung bisikleta mo. Buti naman, mabait din naman yung may-ari ng van na nakadisgrasya sa'yo. Hindi tinakasan ng pananagutan niya. Ang good news pa ron, Tol. Tuloy pa rin ang paglalagari mo sa mga sinihan ng mga role ng pelikula. Oy, kayong dalawa ha? Dahil kayo ay mga graduating student, ha? Mag-iingat kayo. Tay, Kasabihang malapit daw sa disgrasya, mga malapit nang magtapos sa kolehiyo. naniniwala kayo ron, Tay? O bakit? Masama ba maniwala? Aba, mahalaga sa akin makatapos kayo ng maluwalhati sa mga kurso ninyo. Ang gusto ko, pareho ko kayong makita ng aakyat sa entablado. Dahil ang tagumpay nyo,
tagumpay ko na rin. Ang lola talaga. Ang saya-saya ng paligid, oh. Tapos ikaw pa na yung iyak. Ay, naku. Sige kayo, baka malampasan niyo ang pag-akyat ni Kuya sa stage. Malapit ko siyang tawagin, oh. Ay, hindi ko mapigilan ng pag-iyak sa sobrang tuwa. Bakit ba? Ano ba yan? Ituloy ako, nakakawa na sa inyo, eh. Ayun, naiiyak na rin ako. Alam mo ako, isa ito sa magiging pinakamaligayang araw sa buhay ko. Dahil pagkaraan naman nito, ang pagtatapos mo rin sa kolehiyo. Siguro nga, kapag pareho na kayo nakita ng kuya mo na nasa maayos ng katayuan, pwede na akong mamatay. Lola talaga. Masyado na kayo nag-iisip sa mangyayari after 50 years pa. Matagal pa po tayong magkakasama-sama ni na kuya, okay? Kasi nga po, kayo naman ang aalagaan namin. Kung paano niyo rin kami inalagaan mula nung maliliit pa kami. Lola, Opo. mahal na mahal po namin kayo. Lagi niyo pong tatandaan yan. Joel! Ay, uy, Aling Baby, kumusta na po kayo? Gusto ko lang magpasalamat kasi doon sa binigay niyong birthday cake ni Miko sa akin. Nung sumildo kayo sa trabaho niyo. Nako, di nyo alam kung gaano kalaking kaligayahan ang naramdaman ko ng araw na yon. Abay, sa buong buhay ko. Noon lang ako nakatanggap ng cake sa araw ng birthday ko. Ang totoo po, may kasama pong bulaklak ang cake na yon. Pero sabi po kasi niya sa amin ni Miko, siya na raw pong magbibigay sa inyo ng personal. Sino? Ayan po. Baby, belated happy birthday, ha? Habol pa ba mga bulaklak na ito? Fredo? Pasensya ka na sa mga naging kasungitan ko. Parang ko lang naman yun para mapansin mo rin eh. Sala para maisip mo lang baguhin yung buhay mo. O yan, tingnan mo. Ang ganda-ganda mo pala ngayong hindi ka nakainom ng alak. Kasi huminto na ako sa pag-inom ng alak. Naku, salamat. Ay, wala namang nababago sa buhay ko eh. Lalo pang napapasama. Nawawalan pa ako ng direksyong mag-isip. Dahil nagkakamabutihan na po kayo, alis na po ako. Papasok na po ako sa trabaho. Ay, Joel! Oh. Salamat, ha? Oh? Maraming salamat sa pagmumulat mo sa akin sa kahalagahan ng buhay. Basta wag po kayong matakot na muling makipagsapalaran para makita ang ganda ng mundo. Hindi po kayo nag-iisa. Marami po kaming nagmamahal sa inyo. Oh. Di po ba, Mang Fredo? Oo naman. O, paano? Kanina pa talaga tayong gustong iwan ni Joel para magkasanginilan tayo eh. Sasabihin ko na bang mahal kita? Baby? Ang bilis naman. Siyempre. Siyempre, gusto ko munang mag-umpisa tayo bilang magkaibigan. Padate, yung bang maibabalik ang alaala ng isang young love. Ganun? Oo. O sige. Saan mo gusto unang mag-date tayo ngayon? Ilang mahabang taon na rin mula nang makatapos ako sa kolehiyo hanggang sa nagkaroon ng matatag na trabaho sa isang marketing department ng isang kilalang supermarket. At
Pinupuno pa rin ng galak ang puso ko kapag nagagawi ako sa Avenida. Ang lugar na naging kanlungan ng aking mga pangarap. Ang lugar kung saan nakilala ko mga taong nagtugtong sa aking mga pangarap. Napapangiti pa rin ako kapag naaalala kong isang dating mahirap pero masayang buhay ng isang lagarista. 10 ng mga lumang pelikulang mahuhusay na iginuguhit sa malalaking canvas sa bawat panulukan ng lugar. Ako po si Joel at ito ang aking buhay. May katapusan ang mga lungkot ng buhay. Kailangan lang nating umangkop sa lahat ng hamon. Huwag sumuko, harapin ang mga pagsubok. Mga nagsiganaw, Junel Benamin, June Legaspi, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Phil Cruz sa papel na Joel. Naglapat ang angkop na tunog, Jeno Putia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Mayar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang dakilang babae na pinatunayang ang pagmamahal sa kapwa ay nagmumula sa pagmamahal din sa Diyos. Siya ay si Dahlia. Si Victor ang una kong pag-ibig. Sa mga unang taon na aming pagsasama, nabiyayaan kami ng isang anak na lalaki, si Albert. Pero hindi sapat ang pagkakaroon namin ng anak upang maging seryoso siya sa aming pagsasama na noon ay walang basbas ng kasal. Na mag-uwi siya ng babae sa kanyang bahay at doon na rin pinatira. Yun ang ginawa kong ultimatum upang humiwalay na sa kanya. Ilang taon na lumipas at nakilala ko si Jaime sa isang pagtitipon sa simbahan. Isang mabait at maalalahaning doktor. At nang lumaon, nagkaibigan kami ni Jaime at nagpakasal. Si Albert ba? Alam na ba ang kalagayan ni Victor? Oo. Pero alam mo naman ang batang yun. Basta tungkol sa kanyang ama, hindi siya interesado. Kaya mo. Tatawagan ko. Kakausapin ko. Maraming salamat palagi sa pangunawa, Jaime, ha? Kung wala nga lang akong appointment sa mga pasyente sa klinik ngayong araw na ito, sasamahan kita sa pagdalaw kay Victor sa Bataan. Pero pangako, sa ibang araw na libre ako. Sige. Basta kung hindi man ako makauwi agad, pinagluto na kita ng uulamin mo. Pinagparti-parti ko na, iinit mo na lamang sa microwave. Nandoon lahat sa freezer, ha? Sige. Ako nang bahala. Ay, eto nga pala ang 1,000 piso. Ipamili mo ng mga prutas para may maipasalubong ka kay Victor. Makabubuti ang mga prutas sa kalagayan niya. Tiyak na matutuwa ang matandang yung kapag nalaman pinadalan mo siya ng mga prutas, Jaime. Magpalakas ka mo siya. At wag kung ano-anong iniisip. Mag-ehersisyo ka mo siya. Total, malawak ang bakuran niya ron. Hayaan mo. Sasabihin ko sa kanya lahat ang mga paalala mo. Albert, nag-text daw sa'yo si Nanay Dahlia. Nag-text sa akin nagtatanong kung nabasa mo na raw ba. Hindi ko nga kasi maiwan itong mga gulay na pinagbubukod-bukod ko sa mga stall. Baka kasi biglang dumagsa ang mga customer. Hindi pa natin naihanda ang ating mga paninda. Ano ba sabi ni Inay? Papunta raw siya sa Bataan. May sakit daw si Tatay Victor Kung makakasunod ka raw ba doon? Hindi na. Mas mahalagang hanap buhay natin dito. Dito natin kinukuha ang ating mga pangailangan.
Kaya nandito ang priority ko. Ay, sige. Di sasabihin ko na lang na busy ka dito sa market stall natin. Kung bakit kasi pinawiwili niya yung matandang yun. Na tuwing magkakasakit, siyang nag-aasikaso. Kung tutuusin, matagal na silang walang kaugnayan sa isa't isa. Mabait nga kasi si Nanay Dahlia. Hindi niya matiis si Tatay Victor. Hindi na makatwiran yung kabaitan ni Inay Iris. Inaabuso lang ng matandang yon ang kababaang loob niya. Oh, isang subo na lang ito, Victor. Sige na, ubusin mo na. Ano nga kaya kung hindi kita pinagpalit sa ibang babae noon, ano? Dahlia? Ako? Mas gusto ko pa rin pinagpalit mo ko sa iba. Ha? Dahil nakilala ko si Jaime. At walang dalawang isip na pinakasalan ako. Ay, hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapaniwalaan na sa dami ng babaeng iniuwi ko sa bahay na ito, ahantong pala ako sa pag-iisa. Victor, sa buhay ng tao, may mga dumarating at umalis. Oo, sa bawat paglisan, may kalakip na kalungkutan. Pero kailangan pa rin nating harapin ang mga bagay-bagay. Inaamin ko. Labis kong pinanghihinayangan ang pagkawala mo sa buhay ko. Mama! Pakihatid po lang sa bayan! Kumare! Ay, oy! Oy, ano? Pauwi ka na ba sa Maynila? Oo, Mare. Salamat nga pala sa pagbalita mo sa akin sa text sa kondisyon ng kumparing Victor mo, ha? Kahit papaano, naririyang ka at nakakabalita ako sa iyo. Naku, eh sino pa ba naman ang magtutulungan kundi tayo? Huwag kang mag-alala. Lagi ko namang nakikita yung mga kilos niya doon sa loob ng kanyang bahay. Malalaki kasi yung mga bintana. Eh, kitang-kita ko mula sa bintana namin. Oo, pero sana lang inumin niya yung mga gamot at vitamins na iniwan ko sa kanya. Kailangan nga kasi yun ng katawan niya. Pinagluto ko na rin ng pagkain. Inilagay ko na lamang sa refrigerator niya. Napakabuti mo pa rin talaga kay kumparing Victor, ano, kumare? Kung sana nga lang, nakita niya yung kabutihan mo noon pa man, ano? Huwag na natin pag-usapan na nakaraan. Tapos na yun eh. Oh, papaano? Nainip na si Mamang Tricycle. Balitaan mo na lamang uli ako, Mari, ha? Oo, siya. Sige. Oy, Mare, ingat ka sa biyahe, ha? Salamat. Kumusta na lang sa inaanak kong si Albert? Oo, makakarating. Sige na, aalis na ako, ha? Sige. Mama, tayo na po. Ayoko nang tumuntong sa malaking bahay na yun. Naroon lamang mapapait na alaala ng aking kabataan. Nauunawaan ko naman kung saan nagmumula ang pinaguhugutan mo, Albert. Nakatatak sa bahay na yon ang kanyang kalupitan sa akin. Kay Inay. Uuwing lasing dahil talunan sa sabong. Lahat ng makita ay babalibag, tatadyakan. Kung ilang tadyak na sa mukhang inabot ko sa kanya, hindi ko na matandaan. Kapag nakikita kong sinasakal niya nung sinay dahil sa walang pakundangan niyang galit, gustong kumawala ng puot ko. Pero wala akong magawa ng mga panahon yun. Sabi ni Inay, mas payat na raw si Tatay Victor ngayon kaysa noong huli niyang dalaw. Palibhasa nga masamang damo kaya matagal mamatay. Ang nakakainis lang, bakit kailangan pa naming madamay ni Inay sa mga dinaranas niya ngayon? Hindi pa pwedeng basta na lang siya mamatay at maglaho sa mundo. Bilisan mo pa ang pagmamaneho, Jaime. Baka hindi na natin abutin ng buhay si Victor. Eto nga't ang bilis na ng takbo natin.
Kailangan din natin mag-ingat dahil baka tayo naman ang madisgrasya. Ang sabi sa text si Kumaring Doris, nakita raw niya na sumuko ng dugo sa may bintang na si Victor. Pagkatapos noon, bumagsak na raw sa loob ng bahay. Kaya hindi niya na alam ang sumunod na nangyari. Huwag ka mag-alala. May dala akong first aid kit. Kung ano man malalapatan din natin siya ng lunas pagdating doon. Pero paano kung udat na natin siyang patay? Paano? Pwede ba? Huwag ko ano-ano ang iniisip mo. Natataranta na nga ako sa pagmamaneho. Victor, sa ayaw mo't sa gusto, dadalhin ka na namin sa ospital. Masela na ang kondisyon mo. Kailangan na ng agarang pagsusuri sa sakit mo. Ayoko na, Aine. Kung mamamatay man ako ngayon, mas gusto ko dito na lang sa bahay. Victor, Dito sa bahay ko. Victor, makinig ka kay Jaime. Siya nakakaalam sa kalagayan mo. Sige na, Dalia. Ihanda mo na ang kanyang mga gamit. Bubuhatin ko na siya para maisakay sa bus. Ayaw nyo na lang akong mamatay rito. Teka. Ayaw na lang akong mamatay. Albert, nagkamalay na si Tatay Victor. Sige na, lapitan mo na siya. Albert, ikaw ba yan, anak? Ako nga po, Tay. Oh, Aaminin ko po sa inyo na kahit masamang loob ko sa inyo, Albert, hindi ko rin pala matitis na hindi kayo makita. maraming salamat, anak. Kahit sa uling pagkakataong ito, nakita kita. Maawa kang buong iyong mga palad. Tay, magpagaling po kayo. Hintayin po namin lahat ng paglabas niyo rito sa ospital. Hindi na, anak. Ramdam ko na mamamatay na ako. Tay, Hirap na ako sa paghinga. mahal ko po kayo. Anak, Mahal na mahal ko po kayo. Hindi man po ako nagkaroon ng pagkakataong iparamdam sa inyo yun. Pero sa kaibuturan ng puso ko, yun pong nadarama ko. mahal din kita, anak. Pero gusto ko bang tunan ang mga pagkukulang ko sa'yo? Wala na akong panahon. Tay, Anak, hirap na hirap. Anak, huminga. Hindi ko na kaya. Hindi ko na. Tay, Tay, magsalita pa kayo. Itay, Itay. Ayon sa death certificate na inilabas ng ospital, kanser sa baga ang siyang ikinamatay ni Victor. Pagkatapos ng kanyang cremation bukas ng umaga, makahihinga na tayo ng maluwat. Naisip ko, doon na rin sa vault na nabili ko doon sa Columbari, ilalagak ang kanyang urn. Mainam na ron para nasa maayos ang lagay. Maraming salamat po, Tatay Jaime.
Naging napakabuti niyo po kay Tay. Kayo ni Inay. Dahil napakabusilak ng puso ng nanay mo, Albert. Marahil kung nagkabaliktad man kami ni Victor ng kalagayan, aalagaan din niya ako tulad ng ginawa niyang pag-aalaga sa tatay mo. Walang katulad sa kadakilaan ng puso ng iyong ina. Lahat kayo, minahal ko sa paraang kaya ko. Iba-iba man ang level ng pagmamahal na yon. Nandirito kayong lahat sa puso ko. Ikaw man, Iris, dahil bahagi ka na ng buhay ni Albert. Mahal na mahal din kita, anak. Mahal ko rin po kayo, Nanay Dalia. Mahal na mahal ko rin po kayo. Pero siyempre, may higit pa ba akong dapat mahalin kundi ikaw, Jaime? Ikaw at ang katapatan mo ang pumuno sa buhay ko. Ikaw at ang iwalang katapusang mga kabutihan. Pinasasalamatan ko nasa itaas dahil binigyan niya ako ng isang taong may mabuti ring pusong katulad mo. Dalia, alam na alam mo kung gaano rin kita kamahal. Pagkaraan naming mailagay sa maayos sa mga abo ni Victor, nagsimula na rin kaming bumalik sa normal naming mga buhay. Mas naging panatag na ang aming mga kalooban pagkaraan ng mga pangyayaring yon. Dahil alam naming nasa payapa na rin siyang kalagayan sa piling ng nasa itaas. At sa mga naganap at magaganap pa sa aming mga buhay. Wala pa rin mababago sa tunay at kababaan loob na ipagkakaloob namin kanino man. Ako po si Dalia. At ito ang aking buhay. Lubos na mahalaga ang kabutihan. Ginagawa tayong karapat-dapat ng banal na salitang ito at pinagpapala ang ating mga buhay mula sa ating mga isipan hanggang sa ating mga puso. Makanagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benamin, June Martin Legaspi, at Susan Robles sa papel na Dalia. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royanes. Ito ang aking buhay.